Yun. Hello mga kahabi, welcome. Kamusta kayo? No? I hope you all are doing well mga kahabi. So, kamusta? Ako okay naman. Pasensya na kung hindi ako nakaka-vlog nitong mga nakaraang taon. So, hindi ako sure kung kailan ako huling naka-vlog eh. Pero, alang tingin ko mga may 1 year na, no? So, pasensya na mga kahabi. Reason bakit ako hindi nakaka-vlog kasi una sa lahat mga kahabi, syempre yung business natin ay medyo gumaganda naman yung takbo, kaya mas kailangan niya ng mas kailangan siyang tutukan. Yun, isa yun sa mga reason. Busy talaga. Tapos isa pa, primarily, pinaka-importante, yung anak ko, nagsimula ako mag-vlog mga kahabi. Yung anak ko parang ano lang, 10 months. No? I started vlogging nung pandemic. So mga April 2020. So 10 months lang siya nung time na yon. Yung anak ko ngayon 4 years old na. So kita niyo naman, masaya ako. No? Bilis nung panahon mga kahabi. So 4 na siya. Tapos nag-i-school na rin pala siya, no? So nung 3 siya, nag-ano na rin siya, online schooling na din siya, no? Play school ganyan. So hindi ko na rin talaga kayang pagsabayin yung pagba-vlog, pagbi-business, saka yung pagtutok sa pamilya. So no-brainer mga kabi, ang idodrop ko syempre yung hindi ganun ka-importante. Do importante sa akin syempre yung pagba-vlog, pero kumbaga kung titimbangin mo yung mga bagay-bagay, kumbaga siya yung pinaka-list, no? So ano ginagawa ko ngayon mga kahabi? So I decided to pick up the camera again. So tatry ko ulit mag-vlog kasi meron dinala sa aking ibon yung kaibigan. Sa mga nako-curious sa inyo kung ano bang nangyari sa aviary natin, papakita ko maya-maya kung anong nangyari doon sa time na hindi nyo nakita or wala kayong update sa kung ano nangyari sa aviary this past year, no? So tara mga kabi, papakita ko sa inyo kung anong lagay, anong nangyari, anong meron. So tara, panoorin nyo. So yun nga mga kahabi, ito, makapansin nyo, andito dati yung andito yung aviary ko. Ayan, papakita ko sa inyo. Ngayon, ano na siya, parking na. Dati andyan yung aviary ko. Yung aviary ko nung dati, talaga siya, chicken coop. Doon nakalagay yung mga manok ng tatay ko dati nung nag-try siyang mag-breed ng mga panabong na manok. So, ayan na siya. Wala na. Tinanggal na namin, ginawa na naming parking area. Ayan, kasi much needed talaga eh. Kailangan ng parking area. Tapos ang ginawa ko, nilipat ko yung aviary for the meantime doon. Tara, sa area na to. Pasensya na mga kabi, no? Hindi siya ganun kaaya-ayang tignan. Pero dito ko siya nilipat. Noong time na yung nilipat ko yung aviary dito, okay pa siya eh. Hindi pa siya gantong sira-sira. Siyempre, isang taon na yung nakalipas, marami na nangyari, mga bagyong dumaan. Tapos siyempre, hindi na rin naasikaso. So, ito mga kabi, papakitaan ko kayo ng picture. Ito yung picture na yan. Yung picture na nakita nyo, yan yung itsura ng aviary ko nung lumipat ako dito. Nung nilipat ko yung aviary dito kasi nga, yung space doon, gagamitin na. Tapos, hindi na rin ganoon karami yung mga ibon na meron ako. So, nilipat ko siya dito sa area na to. Ayan, kung makikita nyo, ito. Mostly mga parakit na lang yung mga meron ako dito, tsaka few kakatils, no? Kumbaga yung population ng mga alaga ko is nangalahati na by this time, no? So nag-keep na lang ako rito ng mga gift na lang ng mga kaibigan, yung mga hindi ko pwedeng ibenta. Mostly mga rainbow yung natira dito lang. Tira na lang sa akin is 2 kakatil. Yung 2 kakatil na yun, mga painakay ko. Tapos hindi ko na rin siya maibenta kasi hindi naman kasi ganun kaganda hindi mo ganun kataas yung demand ng kakatil. Kumbaga mas marami pa rin may gusto ng African lovebirds, ng mga budgie kaysa sa kakatil. Ayan yung mga cage natin mga kahabi, mapapansin nyo. So, sensya na talagang masukal dito. Hindi ko siya maibenta kasi wala rin akong time para i-post, no? Wala akong masyadong time para magre-reply dun sa, kasi pag may mga buibli, syempre di mo maiwasan manghihingi ng picture, ano pong details, ganyan, tapos tatanong-tanong, hindi ko sila ma-entertain, kaya hindi ko ma-i-post. Ayan. So, hindi naman ako nagmamadaling maibenta sila, tsaka parang, okay lang kung mabenta, okay lang din kung hindi, no? Kasi,
in the future, napipil ko naman in the future mag-aalaga ulit ako ng ibon. Yun nga lang, hindi ko alam kung kailan. Siguro kung mag-stable na uli yung mga ganap, kung mag-stable na uli yung lifestyle ko. Anyhow, mga kahabi, meron akong kaibigan, yung kumpare ko, si Pido. Dinala niya ako ng ng Indian ringneck na ibon itong mga nakaraan. Few days ago, dinala niya ako ng 6 heads na Indian ringneck. Hindi ko kung saan galing, bigay yata sa kanya ng kaibigan niya or what not. So ito yun. Pasensya na mga kabi, masukal talaga dito. Ayan yung mga Indian ringneck. Meron tayo yung Indian ringneck na sinasabi kong from my friend. Di akin yan, paalaga lang to. Kasi bigay sa kanya, parang wala yata siyang cage. Hindi niya alam kung paano niya alagaan. Wala rin siyang idea. Do ako din, wala rin naman ako masyadong knowledge sa pag-aalaga ng Indian ringneck. Kasi nga, hindi naman ako nakahawak ng ganito sa tagal kong nag-iibon. Ngayon lang ako nakatry nito. So ngayon, nung dinala niya to dito, sabi ko, sige, why not, diba? Kasi, lagi akong open doon sa mga ganun, yung kapag bago sa akin. Kaya nung dati, ang alaga ko, puro African lovebirds lang. Kasi nalaman ko na yung Albs 2, yung mga eye-ring, iba yung behavior nila sa mga non-eye-ring. Nag-try din ako ng non-eye-ring mag-alaga. Nag-try ako mag-alaga ng finch. Iba-iba kasi yan mga kahabi, no? So nung sinabi niya na kung meron daw ba akong cage, kasi wala siyang cage, sabi ko sige, meron ako dito. At dadalhin daw nga niya itong mga ibon na to. Paalagaan muna niya sa akin, no? So ito mga kahabi, ulitin ko, hindi ito akin. Pero ako muna yung mag-aalaga sa kanila for the meantime. So naisip ko, bakit hindi ko i-document, no? Bakit hindi ko i-document to experience na to as record? Gusto kong magkaroon ng video documentation itong experience ko na to dahil first time ko mag-aalaga ng Indian ringneck, no? So kaya siguro for the kung blessing in this guys mga kabi, pero itong paalaga ni paring Pido, dahil dito medyo na-rekindle yung passion ko sa pagbablog uli tsaka sa pag-aalaga ng ibon. Kasi nagsa-challenge ako dahil wala nga ako masyadong alam dito sa mga pag-aalaga nitong Indian ringneck. Do alam ko, para halos same sila ng pag-aalaga sa kakatil, pero mas more ng alaga. So yun, yung mga friend ko, sila makakilala ko, ewan ko kung kilala nyo rin sila, Madam Ronet, Saludares, yan. Saka sila Idol, Alvin Francisco, yun yung mga alaga nila, yung mga Indian ringneck. So nakikita ko kung paano, kasi pina-follow ko sila, nakikita ko kung paano sila mag-alaga ng ibon, kaya paano nagkaroon ako ng idea. Tapos yun, shoutout nga pala kay Ma'am Ronet, nag-PM ako kay Ma'am Ronet itong mga nakaraan lahat. Tinatanong ko, kino-confirm ko sa kanya kung ano nga ba talaga yung diet ng mga ibon. So yun nga mga kabi, sa mga susunod na video, papakita ko sa inyo kung join me, no? For this experience na alagaan itong mga Indian ringneck na ito until such time na kukunin na sila nung original na may-ari. So alagaan ko muna sila for now. Ulitin ko mga kabin dito sa akin, pero pinaalagaan lang muna siya sa akin. So open ako, no? Game din ako na matry alagaan sila. Total mutual benefit naman, experience ko mag-alaga ng Indian ringneck. Though hindi ko nga lang sila ma-breed mga kabi, kasi wala ako masyadong desire mag-breed ng ibon muna. Kasi dati parang na-over competitive ako. Kasi sila paring Denmark, yan, sila paring Ferdi, sila Melvin, mga kaibigan natin sa pag-iibon. Ang dami nilang ibon. So parang na-sweep ako nung energy nila. So ako ginawa ko, nag-breed din ako nung nag-breed. Dumami yung ibon hanggang sa akala ko kaya ko silang i-manage, yung pala hindi na. So yun muna, kung sakaling mag-aalaga ulit ako ng ibon, no? Kasi sabi ko, nare-rekindle na itong mga Indian ringneck yung yung passion ko uli. Baka hindi naman tayo mag-breed, baka lang, tamang alaga lang. Ayan sila mga kahabi. Mga Indian ringneck ni paring Pido. Medyo pa sila, weird pa sila sa, hindi pa sila ganun ka komportable dito sa cage. So yung cage na gamit ko ito, yung flight cage natin 2x2x4, 2 feet by 2 feet by 4 feet. Medyo masukal pa rin ito, madumi kasi hindi ko pa naasikaso, pero
i-improve natin to mga kabi, no? Lilinisin ko yung mga yan, no? So medyo na-excite ako kasi yun yung na-excite ako dati nung umpisa pa lang mag-ibon. Doon ako talaga isa sa mga na-enjoy ko yung poporma ng aviary, pag-set up, no? So iniisip ko pa kung saan ko ilalagay, kung dito na ba talaga o dun sa may malapit sa bahay ko. Pero tingnan natin sa mga susunod na araw mga kahabi. So yun nga, sa mga susunod na mga vlog, makikita nyo pa tong mga Indian ringnecks na ito, tsaka kung ano yung mga diet na ibibigay natin sa kanila, paano sila alagaan. So join me with this experience mga kahabi. So I guess yun lang muna. Shoutout sa inyong lahat ng mga sumusuporta at mga hindi nag-unfollow sa akin. Doon naiintindihan ko yung mga nag-unsubscribe, syempre ba't nga naman magsusubscribe sa inactive na channel, no? Though yung mga nagko-comment, yung mga nagla-like, no, hanggang ngayon, sobrang na-appreciate ko kayo mga kahabi. Talagang salamat sa mga comment sa panonood ng video natin still. So yan, susubukan natin mag-vlog uli. Tuloy-tuloy natin. Gusto ko rin i-record itong experience na ito, no? So itong channel na to mga kahabi, gusto ko sanang gawin hindi lang focus sa pag-aalaga ng ibon, no? Hindi lang focus sa bird keep. So try ko rin i-incorporate o isama rito yung lifestyle ko, no? Gusto ko ipakita ko ano yung mga ginagawa ko sa araw-araw, no? Being a father and business owner, no? Yung mga roles o yung mga trabahong ginagawa ko, yung mga task ko, yung mga chores, no? So ulitin ko, nagbo-vlog ako, nag-umisa ako mag-vlog kasi gusto kong magkaroon ng parang video diary nga, no? So in time, no, after a few years looking back, panoorin ko yung mga video yung ginawa ko, tapos nakikita ko na ito pala yung ginawa ko ng time na yun, ito pala, no? Parang minsan kasi ang sarap magbalik tanaw, diba? Pero ang hirap magbalik tanaw kapag wala masyadong visual help. So yun mga kabi. At tapos plano rin pala namin ng tatay ko, no, mag-alaga ng kalapate. Matatry niya na uli gawin yung mga bagay na ginagawa niya dati, kagaya ng pag-aalaga ng kalapate, dahil sabi ko nga, yung tatay ko, siya yung influence ko sa pag-aalaga ng ibon, no? So biniro ko lang siya nung nakaraan, sabi ko, bakit di kaya kami mag-alaga ng kalapate, no? So meron na rin pala siyang idea, balak na rin niya pala mag-alaga ng kalapate all this time. So yun, siguro mga kabi, sa mga susunod na mga vlog, when it comes to fruition, makikita nyo yung journey namin sa pigeon fancy, no, mga kapi, pag-aalaga ng mga racing pigeon. Yan, kasi mga tawag sa kanila mga fancier eh. So I guess yun lang muna mga kahabi. Pasensya na kung hindi masyadong tong vlog na to, hindi masyadong makabuluhan, no? So gusto ko lang muna mag-explain, no, ayoko kayong gulatin na vlog ulit agad. Siyempre gusto ko mag-explain kung anong nangyari dito mga nakaraan. So hopefully mga kahabi, sa susunod na vlog natin, makita nyo na yung content talaga kung paano tayo mag-aalaga ng ibon. Yan, saka kung paano tayo mag-start sa racing pigeon na hobby, no? So yun lang mga kahabi. See you on the next vlog. Ingat kayo lagi.